Kumusta po kayo? Hindi sana ako gagawa ng video ngayon dahil iniintay ko matapos sana ang mangyayari sa Congress. Subalit maraming nag-chat sa akin at saka nagpadala ng message na comment ko daw ang nangyari sa Congress. Unang-una po, hindi pa tayo tapos dito sa Congress o yung pagsunod natin sa Congress tungkol sa impeachment ng ating VP na si Sara Duterte. Okay? Papaliwanag ko lang po kung sinusundan nyo yung unang series ko tungkol dito sa impeachment kay VP Sara. Binigay ko na po sa inyo ang buong proseso ng impeachment dito sa Congress bago ito umakyat sa Senado. Okay, anyway, in short, ang summary niyan, nakumpleto na po ng Congress yung unang proseso, yung apat na proseso sa araw na iyon na nangyari kahapon. Number 1 po na initiate na yan, dumaan na yan sa Secretary General. Number 2, number 3 dumaan na sa committee. Bago sa committee dumaan muna sa Speaker of the House, tapos ngayon nasa committee na. Ngayon, anong nangyari po sa committee? Siyempre, bago sila nagbotohan, nagkaroon sila ng discussion tungkol sa mga reklamo na sinampa laban sa ating VP Sara Duterte. At sa lahat po ng mga reklamo, bumagsak na lang po sa dalawang sinasabi nila na impeachable cases na pwedeng isampa sa Senado kung makakapasa sa Congress. Ang nangyari po dito sa Committee on Justice na nakapagdesisyon sila na mayroong dalawang kaso na pwedeng isampa sa Senado kung maging successful ang kanilang botohan ulit pagkatapos ng next process. Okay? Ang kaso na isasampa laban kay VP Sara, number 1, syempre po yung sinasabing confidential funds na hindi rin niya inayos o ginastos ng maayos, at saka yung falsification daw ng documents na kung saan involved ang isang tao na ngayon ay nakakulong. Okay? Ngayon, ang ginawa ng Congress, siyempre nagpadala na ng notice kay VP Sara na natanggap naman ng kanyang abogado. At sa loob po ng 10 araw, kailangan sumagot ang kampo ng VP Sara. At ibigay niya ang kanyang side kung bakit hindi siya kailangan o hindi siya nagkasala dito sa mga accusation na naka-file sa Congress. Yan po ay 10 araw na hihintayin nila, at kung sakaling hindi na magpadala ng reply o sagot ang VP Sara, ibig sabihin ay tinatanggap na niya ang kaso na yan, at yan po ay pagdidebatihin na naman, may debate na naman diyan sa Congress Committee on Justice para makagawa sila ng impeachment complaint na pwedeng iakyat na sa Senado. So sa ngayon, hindi natin alam kung ano pa mangyayari dahil meron pa tayong hinihintay na 10 days o kaya less than that. Next week, kung meron ng sagot sa si VP Sara. Medyo mahaba pa po ito. Kasi pagkatapos na makakuha ang committee ng explanation o sulat galing kay VP Sara, yan po ay pag-uusapan ulit nila at pagbobotohan. Kung nalalaman ninyo o naalala ninyo, nung pagbotohan itong nakaraan ay 50 out of 52, 50 ang bumoto na kasuhan si VP Sara, isa lang hindi nagsabi at isa naman ay abstain. Tingnan natin kung pagka pinag-usapan na yan sa committee, kung mababago ang tinatawag na 50 na botohan na talagang iakyat na sa Senado
ang kaso na ito. Ngayon, kung magkaroon po ng desisyon na ang Committee on Justice na isampa ito sa Congress, sa Senate, ang Congress po ay tatawag pa ng plenary para pag-usapan yan. At during the plenary, na may requirement ng Supreme Court Justice na ang Supreme Court natin na kailangan lahat ng mga Senado, lahat, walang exemption, lahat ay makakuha ng kopya ng reklamo at lahat po sila ay kailangan pag-aralan, number one, pag-aralan, basahin at intindihin yung tatlong requirement. Tanggapin nila, basahin at intindihin ang kaso na yun. Lahat sila po. Yun ang requirement na bago sila magkaroon ng tinatawag na plenary at doon man po pagbobotohan talaga kung kailangan ng isampa ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayon, hindi natin alam kung ilang araw ang mangyayari sa deliberation ng Congress kung sakaling sumagot na si VP Sara doon sa sinasabing 10 araw tungkol sa kaso na nakafile sa Congress ngayon. Kaya maghintay po tayo. Titingnan ko kung merong mangyayari next week na pwede kong i-report sa inyo o igawa ng video. Pero interesting po ang kaso na to kasi dito sa kaso na sinasampa kay VP Sara, tandaan ninyo, yung tinatawag na confidential funds na hindi raw niya maayos na ginastos, yan po ay ginastos niya hindi bilang vice presidente. Yan ang tatandaan natin. Yan ay nangyari nung siya po ay secretary ng Department of Education na nasa ilalim ng Office of the President. So, kadalasan po sa isang departamento o lahat ng departamento under the Office of the President, yan po ay nalalaman dapat at sasagutin ng boss nila, syempre ang Pangulo ng ating bansa. Kaya yun ang tingnan natin kung paano ito itutulak ng nag-a-accuse kay VP Sara. Okay? At dahil ang kaso na ito, ang daming mga nagsasabi, may mga comment na hindi siya pwedeng impeach siya kung siya ay gumawa ng pagkakasala bilang isang Secretary of Education. Para matanggal siya as Secretary of Education ay pag-resign o kaya tanggalin ng presidente. Yun ang paraan para tanggalin ang Secretary ng Department of Education. Pero hindi nag-agree o hindi umapayag or nagsasabi na kung ikaw ay secretary, ang lahat ng gawin mo bilang isang secretary, dapat ikaw ay reklamo bilang isang secretary, hindi bilang isang vice president ng Pilipinas. Kaya titignan natin kung ano mangyayari dyan. Okay, ang pangalawa naman, yung tinatawag na yung pirmahan na sinasabi nila ay fake daw yung nangyari noon. Yun naman ay hindi natin alam kung paano makakaapekto ito sa estado ni VP Sara as the Vice President. Kaya malayo pa ang aabutin ito. Abangan na lang po natin. Okay. Maraming salamat po. Ngayon ay Friday. At thank God it's Friday. At happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas pala. Mabuhay ang mga Filipino dito sa Pilipinas at nasa abroad, lalo na po yung nasa Middle East. Pagdasal po natin sila na sana sila ay safe sa lahat ng mga araw na darating. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat.